Welcome po sa isang oras nating pagsasama dito pa rin po sa Balita 990. Balita 990. Kung saan ang pinakamaagap ng mga balita ang amin pong ihahatid sa inyo mga giliw namin mga tagapakinig. Inumpisa na nga po ni Miss Ida G sa kanyang Ida G Daily ang paghahatid po ng pinakalatest sa mga kaganapan. Amin pong sususugan yan dito pa rin po sa Balita 990. Balita 990. Unang sigwada, unang birada, unang sultado po ng Balita 990. Narito na po ang ating nagbabaga, mainit-init pang mga headlines. 3 bata patay sa malaking sunog sa Pasay City. Manhunt operation ikinasa ng Manila Police laban sa Army Reservist na sospek sa walang awang pamamaril sa isang siklista sa Quiapo, Maynila. 5 pangulo nanguna sa National Security Meeting kahapon sa Malacanang. Arbitration ruling magiging sentro ng bilateral talks sa China. Propaganda video ng China ukol sa South China Sea ipinapalabas sa Times Square sa New York. 14 na drug convicts nakatakdang bitayin sa Indonesia. At sa atin pong BRB, mga tips para maging mas kapakipakinabang po ang inyong mga social media accounts, abay malalaman nyo mamaya-maya lamang. At sa ating Tech Me Out, gatas mula sa ipis. Abay, dine-develop sa India. Abangan nyo po yan. Ew! Tungkol ba saan yan? Ayan. Ipis na ano ba yan? Hindi naman Oo. daw hindi naman yung nakikita yung ipis Yes, daw. na nangingitlog na gumagala-gala dyan sa palipaligid. Hindi naman po yun. Kaya lang pag sinabi mo kasing ipis, yun ang naaalala mo, na-imagine mo. Ew! Pero mamaya lilinawin po namin yan. Dito pa rin po sa Balita 990. Tambalan J. Dones at Brenda Dumato sa Balita 990. Balita 990. Oras po natin alas 5 Gs na ng umaga. Narito na po ang mga detalye ng mga headlines na yan. Balita 990. 3 bata ang nasawi sa naganap na sunog sa sitio Pag-asa 2, Wela Compound sa Barangay 201 sa Pasay City. Ito ang kinumpirma ni BFP NCR Regional Director Ronald Banago na ang mga hindi pa natukoy na pagkakilanlan ng mga bata ay umiedad sa 8 taon, 5 taon at 8 buwang gulang. Umabot naman sa 150 pamilya ang naapektuhan ng sunog habang tinatayang nasa 75 bahay ang tinupok ng apoy at 950,000 na halaga ng mga ari-arian ang tinupok. Dakong alas 9:57 Miyerkules ng gabi nang unang sumiklab ang sunog sa lugar at itinaas sa Task Force Delta dakong alas 12 ng hating gabi. Aminado si Director Banago na nahirapan sila na apulain ang apoy dahil iisa lamang ang pasukan sa lugar at may creek o sapa na nakapagitan bago makarating sa area. Naubusan din naman ng tubig ang mga fire truck ng BFP Pasay kaya itinaas na nila ang alarma para tumulong na rin ang iba pang mga bombero sa kalapit na syudad. Sa investigasyon, lumalabas na nagsimula ang apoy sa isang bahay na inuupahan ng isang Ruby Guarino. Nakaligta ang kandila umano ang pinagsimulan ng naturang sunog. Balita 990. Samantala, ikinasa na ng Manila Police District ang manhunt operation laban sa suspect sa walang awang pamamaslang sa isang biker sa Quiapo, Maynila, kamakalawa ng gabi. Ito'y matapos na mabigo ang suspect na si Von Tanto na lumantad at isuko ang kanyang sarili sa takdang panahon na ibinigay ng Manila Police. Si Tanto na isang Army Reservist ay binigyan lamang ng hanggang alas 5 ng hapon ng Miyerkules upang mapayapang isuko ang kanyang sarili, ngunit hindi ito lumutang. Ayon kay Manila Police District Acting Director, handa nilang gamitin ang buong puwersa ng MPD upang tugisin ang suspect na si Tanto. Si Tanto ang pangunahing suspect sa pamamaril at pagpaslang sa bike rider na si Mark Vincent Heralde sa Quiapo, Maynila noong Lunes ng madaling araw. Nasa pool ng CCTV ang sagutan ng dalawa na humantong sa suntukan at pamamaril ng salarin sa biktima ng maagrabyado ito sa suntukan na kanya namang sinimulan. Nadamay pa ang isang 18 anyos na dalaga na tinamaan ng ligaw na bala sa kanyang spinal cord. Nangako rin ang lokal na pamahalaan ng Maynila na tutulong sa paghahanap sa suspek. Samantala, nakutukoy na nga po ng Manila Police District
ang pagkakilanlan ng tunay na suspect sa pagpatay sa biker sa road rage incident. Ayon kay Senior Inspector Romel Anicete, ito nga po ay si Von Tanto na isang Army Reservist at tinuturing na armed and dangerous. Humihingi ng paumanhin naman si Top Gear Editor Vernon Sarne sa pagpost ng larawan ng sasakyan at impormasyon ni Nestor Punsalan na kumalat sa Facebook at nagsabing siya ang suspect sa pagpatay kay Mark Vincent Heralde. Pero lumitaw sa pagpapatuloy ng investigasyon na hindi nga po si Punsalan ang sangkot sa naturang krimen. Ayon kay Sarne, siya ang responsable sa pagpost ng nasabing larawan at gagawin niya ang lahat para personal na makahingi ng paumanhin kay Punsalan at sa pamilya nito. Alas 5:14 na po ang ating oras. Kinumpirma ng pamunuan ng Philippine Army na nasa listahan ng Army Reservist ang bumaril sa isang siklista sa Sampaloc, Maynila, pero tinanggal na ito sa listahan ng Reserve Officers. Ayon kay Philippine Army spokesman Colonel Benjamin Howe, may ginagawa ng inisyatibang opisyal ng suspect na si Colonel Santiago para pasukuin ang suspect na nakilalang si Von Tanto. Sinusubukan na ring makipag-ugnayan ng mga opisyal kay Tanto pero hindi ito makontak. Susubukin din anya siyang puntahan sa bahay kung kakailanganin. Si Tanto ay nakatalaga sa 1301st Community Defense Center at NCR Regional Community Defense Group sa Caloocan. Bilang inisyal na aksyon, sinabi ni Howe na tinanggal na nila sa listahan ng reserve officer si Tanto para mabigyan ito ng pagkakataon na maharap ang kinasasangkutan nitong kaso. Humihingi naman ng tulong ang pamilya ng biker na pinagbabaril hanggang sa mapatay ng isang motorista dahil lamang sa away trapiko sa Quiapo, Maynila. Ito'y dahil umabot sa 45,000 pesos ang kailangan bayaran nila sa St. Fred's Funeral Home sa Laloma, Quezon City para maiuwi ang mga labi ng biktimang si Mark Vincent Garalde. Katwiran na po ni Raria, maraming kailangan gawin sa mga labi ni Garalde kaya malaki rin daw ang kanilang nagastos. Si Garalde ang lalaking nagbibisikleta na pinagbabaril ng isang lalaking sakay ng Hyundai Ion dahil lamang sa away sa trapiko. Kuhang-kuha sa CCTV sa lugar ang pakikipagsuntukan pa ng suspect at ang pagbaril nito kay Garalde. Samantala na natili naman sa Mary Child's Hospital ang dalagitang si Rosel Bondok makaraang tamaan nito ng ligaw na bala. Samantala, matapos makilala ang suspect, inabswelto ng Manila Police District o MPD si Nestor Ponzalan, ang lalaki na nasa larawan na nag-viral sa social media bilang suspect na nakapatay sa bicycle rider sa Quiapo, Maynila. Si Ponzalan na may-ari ng kulay puting Hyundai Ion ay kusang nagtungo sa MPD at sa National Bureau of Investigation para linisin ang kanyang pangalan matapos kumalat ang kanyang larawan sa social media bilang siya ay umanong suspect sa pagpatay sa biktimang si Mark Vincent Heralde o Garalde ba? Heralde kasi. Oo, Garalde yata. Yeah. Oo. Anyway, Heralde o Garalde. Oo. Ayon kay Senior Inspector Romel Aniceto, hepe ng Homicide Division ng MPD, natukoy na nilang pagkakakilanlan at may larawan na sila ng totoong suspect na nakatakda nilang isa publiko. Samantala, humingi naman ng paumanhin si Top Gear Editor Vernon Sarne sa pag-post ng larawan ng sasakyan at impormasyon ni Punsalan sa kanilang Facebook page. Ayon kay Sarne, siya ang responsable sa pag-post ng nasabing larawan at gagawin umano niya ang lahat para personal na makahingi ng paumanhin kay Punsalan at sa kanyang pamilya. Samantala, sinabi rin National Bureau of Investigation spokesperson Ferdinand Lavin na hindi nga si Punsalan ang suspect sa road rage killing. Nagsasagawa na ng manhunt operation ng NBI sa tunay na suspect. Nagsiyasat anya at ininspeksyon ng NBI ang sasakyan ni Punsalan at wala silang nakitang anumang ebidensya. Sa kopya din ng medical legal ni Punsalan, hindi ito nakitaan ng anumang sugat o pasa sa kanyang katawan. Gayong makikita sa CCTV footage na ang suspect ay nakipagsuntukan muna kay Heralde bago niya ito napatay. 5:17 po ang ating tumpak na oras, mga giliw naming mga tagapakinig. Sandali po lamang, break po muna ang inyong mga kapiling ngayong umaga ito sa paghahatid po ng pinaka-latest na mga balita na nangyari po sa nakalipas na 24 oras. Dito pa rin po sa Balita 9.90. Kami po ang inyong kapiling, ako po si Jay Dones. At ito naman po si Brenda Dumato, maing buntag.